Okay. Ang atin pong topic ngayon ay eternal life. Amen? Familiar na siguro kayo sa eternal life. Before that, tayo po ay... Ayaw gumalaw. Yun. Okay, let us have a short prayer. We thank you, Heavenly Father. I pray, O Lord, na kayo po ang siyang maluwalhati sa lahat ng bagay po. At turuan mo kami, Panginoon, bigyan mo kami ng puso na umibig sa inyo sapagkat kayo ang unang umibig sa amin. Thank you for loving us. Your love is greater than our sins. Maraming salamat sa pagpapatawad mo ng aming mga kasalanan. We thank you for the life that is in Jesus. We thank you for thy Holy Spirit, Panginoon. And I pray that you bless each and every one of us, that we may know thee, that kami po ay lumago sa paglakad sa pananampalataya po sa inyo. We praise thee and give you thanks. In Jesus' name, amen. Okay. But before we discuss yung patungkol po sa eternal life, related kasi yung heaven at saka sa eternal life, di po ba? Amen? So, dalawang salita yung ating pag-aaralan ngayon. Eternal life saka heaven. And ano sa Tagalog yung where will you spend your eternal life? Saan natin gugugulin? Saan natin gugugulin ang buhay na walang hanggan? O ano ba? Sa iba, where will you spend your vacation? Parang ganun sana, ano? Yung iba kasi, baka ang alam nila sa eternal life, vacation. Ha? So, where will we, or what does the Bible say kung saan natin i-spend yung eternal life? Kaya, sa atin pong discussion ng eternal life, kinakailangan mapag-usapan din natin yung heaven. What is heaven? And what is eternal life? Okay? Meanwhile, pupunta muna tayo sa ating scripture reading. Ay, ito pala. Scripture reading po natin is Ephesians chapter 2, verses 1 to 22. Nababasa niyo po ba dyan sa likod? Okay. Dito makikita natin yung kwento kung paano tayo ay dadalhin ng Panginoon sa heaven na kung saan doon natin spend yung ating eternal life. Can we spend eternal life in heaven? Can we spend eternal life in heaven? I don't think so. You cannot spend it. Hindi mo kasi mauubos eh. Gugugulin mo lang doon eh. No? Hindi mo mauubos yung bakasyon mo yata doon eh. If that's what we mean. Pero tingnan natin kung ano sinasabi ng Bible. So Ephesians chapter 2 verses 1 to 22. You were dead. We were dead. In your trespasses and sins, in which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Dito, sinasabi sa atin ng banal na kasulatan kung ano yung ating dating kalagayan. Okay? Ito yung ating dating kalagayan. We were dead in trespasses. Yung isang tao napatay sa kasalanan dahil
Sabi kasi ng Diyos, the wages of sin is death. Walang makapagpababago nun. No? Yun ang deklarasyon ng heaven. That's the declaration of heaven, of God. The wages of sin is death. So sabi niya, you were, pero ang maganda rito, no, na sinabi rito ni Paul, sa kausap niya, sabi niya, past tense ito eh. You were dead in your trespasses and sins. Salamat sa Panginoon, ano? Sa first verse pa lang, nakikita natin yung biyaya ng Panginoon. Yung pagkakatawag pala ng Panginoon sa mga tinawag niya, sa mga anak niya, they were dead, patay sila, dati, sa pamumuhay sa kasalanan. Amen? Hindi sila buhay sa kasalanan ngayon. Tama po ba? Past tense eh. You were dead in your trespasses and sins. Okay? In which you formerly, dati, ganun, formerly walk according to the course of this world. Ayon sa pamamaraan, pamumuhay ng mundong ito. According to the prince of the power of the air. Ano yung namumuhay tayo noon according to the prince of the power of the air? Ano ba yung first sin ni Adam and Eve? Ano yung doktrina na pinaniwalaan nila kay Satan? You become like God, knowing good and evil. Ang ibig sabihin, sila ngayon ang gagawa ng definition nila ng what is good and evil. Yung batas nila at hindi yung batas ng Diyos ang kanilang ipapamuhay. Okay? Ano ba ang ibig sabihin ng namumuhay sa kasalanan? Namumuhay sa kasalanan is disobedient ka sa law ng Diyos. Okay? Sa 1 John, sabi ron, sin is lawlessness. Sin is lawlessness. Paano po sa Tagalog yun? Anong verse ulit yun, bro? 1 John chapter 4 verse, ano yata yun eh? Sin is lawlessness. Paano po sa Tagalog yun? Ang kasalanan ay pagsalansan sa kautusan. So merong utos, kapag nasasalansang mo yung kautusan, yun ay pamumuhay sa kasalanan. Okay? Kung walang law, walang sin. Amen? Pero yung law, laging meron. Hindi pwedeng mawawala. Sa Old at sa New, laging meron. Kaya nga sa New Testament, kapag nagpipreach yung mga preacher, yung mga pastor, anong sabi nila? Repent. Di ba? Kasama sa gospel yung repentance. Bakit magsisisi sa New Testament? Kasi meron kasi yung law eh, na nagkakasala tayo against the law word of God. Okay? So in the New Testament, kung ano yung law in the Old Testament hanggang sa New Testament, siya pa rin yung law word of God. Iisang batas yan, iisang salita. Kaya sa Revelation chapter 22, hindi ka pwede magdagdag o magbawas. Kasi iisang salita lang yung salita ng Diyos from the beginning to the end. May mga amendments, may mga changes, pero yung changes na yon, ang Diyos at ang banal na Espiritu lang nagsasabi kung ano yun, hindi yung tao. But the law has never been abolished. Hindi na wala. In the New Testament po ba, nagkakasala pa rin ang tao? Kung nagkakasala ang tao, ibig sabihin pala, meron yung batas. Kasi kung wala yung batas, walang kasalanan. Amen? Okay. So, yun ang parang historical itong sinabi ni Paul, in-address ni Paul sa mga Ephesians. No? You were dead in your trespasses and sins in which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Yung pamumuhay sa prince of the power of the air na yan is pinapamuhay mo yung doctrine ni Satan. Okay? You become like God. Knowing for yourself what is good and evil, determining for yourself what is good and evil. Sabi niya rito, among them, sabi ni Paul, we too, kasama si Paul, among them, we too all formerly live in the lust of our flesh, indulging the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath. Okay? By nature, children of wrath, even as the rest.
Then, sa verse 4, ano ang isa sa pinakamalaking salita sa Biblia? But. Amen? But, tingnan mo sa laki na, sa pamumuhay natin sa kasalanan, and we were by nature children of wrath. Sabi rito, yung kinanta natin kanina, ang pag-ibig niya ay mas malaki pa sa ating mga kasalanan, di po ba? Verse 4, but, in spite of that, sabi rito, but God. What a grace. But God, being rich in mercy, because of His great love with which He loved us. So dito pala, sa kalagayan nating ito, walang makapagliligtas sa atin sino man o anumang bagay. Walang ibang kapangyarihan na pwede magligtas sa atin sa kalalagayan nating ito from verse 1 to verse 3. Sa Diyos tayo nagkasala, Diyos lang din ang pwedeng magligtas sa atin. Sa Diyos tayo nagkasala, Diyos lang ang pwedeng magpatawad sa atin. Amen? Walang ibang Savior, walang ibang tagapagligtas, kundi ang Panginoon lang. At ang ating Diyos na yon, sabi rito, God, sino yung Diyos na sinasabi rito? The Father, the Son, and the Holy Spirit. 3 persons in one being. Sa ating pagkakaligtasan po, the 3 persons in one God, sila po lahat ay gumawa. Sila ang author ng ating kaligtasan. God, being rich in mercy, because of His great love, which He loved us, even when we were dead in our transgressions, God made us alive together with Christ. Wow! You know what it means? Nasubukan nyo na yung may nagkasala sa inyong tao? Nasubukan nyo na? Kapag yung may nagkasala sa yung tao tapos kakausapin ka niya, maghihingi siya ng, say, apology. May nagawa siya sa iyo. Kapag sa heart mo, wala kang pagpapatawad, kahit na anong apology ang gawin niya, tama? Kasi hindi pa handa yung heart mo na magpatawad sa kanya. Pero kapag yung heart mo, hindi pa man siya pumupunta sa iyo, meron ka ng pagpapatawad, pagpunta niya sa iyo, napatawad mo na siya. This is what it means. Even when we were dead in our transgressions, He made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. Kasi yung kaligtasan natin is biyaya lang ng Panginoon. It's all by grace, not by works. So here is Paul, here is the Holy Spirit, kinikwento historically sa Ephesians, at nakaka-relate tayo doon, at applicable sa atin yon, kung paano ang pag-ibig ng Diyos ang nagligtas sa atin doon sa kalalagayan natin na namumuhay sa kasalanan. Verse 6, and raised us up with Him and seated us with Him where? What does it mean to be saved? You see that in the Bible? He raised us up with Him. Sabi ni Paul sa Ephesians, eto naman kausap niya sila physically. And then, in-address niya sa kanila yung sulat, tayo din nakasulat ito sa atin. In Christ, we are raised up with Him. Wow. Wow. Hindi ko kayang abutin yun. Di natin kayang abutin yun. And yet, I want to ask you something. Ang Biblia, hindi ito nagsasalita ng tinatawag na empty. Ang next question dito is, which is very good, whenever you read your Bible, when you study the Bible, I'll give you one hint na isang napakaganda na shortcut kung paano mag-aral ng Biblia. YBH.
B-H. Ang ibig pong sabihin niyan ay, yes, but how? Yes, Lord, thank you. You raised us with Him and seated us with the heavenly places. Yes, but how? Meaning to say, hindi mo kini-question yung validity ng sinasabi ng Panginoon. Ang tinatanong mo dito, nag-i-inquire yung puso mo, what is the practical application nito? Nalaman natin, sinabi rito, we are raised up with Him and seated us with Him in the heavenly, saan? O, di ba kanina tanong natin, what is heaven? Do you start to see what is heaven? Hopefully. Amen? Ayun ang goal natin. So, ano ang practical application na malaman natin that we are raised up with Christ and we are seated with Him in the heavenly places in Christ Jesus? Yan ang kalagayan ngayon ng bawat tinawag ng Panginoon. And, ang mga ministers, kapag nagtuturo sila, paano mo ituturo yan? Ano ang practical application yan? Ano yan? Malaman mo lang sa isip mo and then you imagine, ini-imagine mo lang, I am seated with Him in the heavenly places? That's it? Ganun ba ang Biblia? No, ang Biblia is very practical. Effective. There must be an application, practical application nito. How are we going to make use sa ating pamumuhay ngayon, itong sinabi ng Diyos that we are raised up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus? By prayer, pipikit ka lang na ganun, I am seated with Him in the heavenly places with Christ Jesus, and then what? What you will do? Nakukuha niyo po ibig ko sabihin? God means a lot para sa present na sitwasyon natin. Nung sinabi niya sa atin ito, ano kaya? Yes, Lord, but how? How am I going to apply that practically in my life now na tinawag mo? And you are telling me, Lord, na we are seated in the heavenly places in Christ Jesus. And it is a reality. Katotohanan yan. Pero siyempre, tatanungin mo, nakaupo ako dito, and then, paano ko ma-translate into truth? Sa katotohanan ito, na how can I translate it sa English, sabi nila, experientially. Paano ko siya ma-experience? Paano ko siya dapat ma-experience ito? Amen? Okay. Where are we seated now? Where are we seated now? Sa Havila. Amen? Sa Havila. But God says we are in, ibig pa lang sabihin, wherever we go, we are seated with Christ in the heavenly places. But what does it mean? Amen? Ano ang practical na application niyan? Ano ang practical, experiential na application niyan sa atin? Okay, malalaman natin yan. So that, in the ages to come, He might show the surpassing riches of His grace in kindness towards us in Christ Jesus. Binibigyan niya pa tayo ng expectation na much higher than this. We are already seated with Him in the heavenly places, sabi niya, so that in the ages to come, He might show the surpassing riches of His grace. So ito pala, meron bang katuparan ito na mas matindi pa dun sa kalalagayan natin ngayon? Nakita nyo? Say amen. Okay, kung nakita nyo. Kasi sabi rito, no? We cannot, no church, no institution, no man, no created thing
pwedeng magdalat sa atin sa heavenly places in Christ Jesus. It is all by grace. By the grace of God. Amen? For by grace you have been saved. You have been saved. Through faith. And that of yourselves, it is the gift of God. Amen? It is the gift of God. We cannot bring our own selves in the heavenly places with Christ Jesus. Much so na hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. No? It is a gift of God. Hindi natin kakayanan yan. Hindi nakukuha sa lakas ng iyong sariling pananampalataya. Amen? Let me ask you something. Are you saved by, be careful how you listen very carefully, okay? Are you saved by your faith? No. No? Salamat sa Panginoon. Kasi kung wala si Christ as the object of your faith, hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Amen? So then, since salvation is a gift of God, so itong faith, kaninong bigay yan? It's a gift. One package. Amen? Not of yourself, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Upang walang magmalaki sa Kanya. Alam mo ang illustration dito, halimbawa, di ba meron yung mga mahilig na pumunta sa faith healer noon, nung wala pa tayo sa Panginoon. Sino sa inyo nagpunta sa faith healer? Pag nagpunta ka sa faith healer, ako rin eh, no? Pag nagpunta ka sa faith healer, ano sabi ng faith healer? Palakasin mo ang iyong faith. Ngayon, kapag hinilot-hilot ka na, hindi ka gumaling, anong sasabihin ng faith healer pagbalik mo sa kanya? Hindi ako napagaling eh. Mahina kasi yung faith mo eh. Di ba? Anong gagawin ng faith healer? Ibabato uli sa iyo. Mahina yung faith mo. Sipin mo. Ibig pa lang sabihin, kapag napagaling, malakas yung faith. So ito palang albularyo na to, anong ginawa niya? Fake pala siya. Kasi yung faith mo yung nagpapagaling sa iyo eh. Pag hindi ka napagaling, mahina yung faith mo. Kapag gumaling ka, ibig sabihin, malakas yung faith mo kung ganun. So, kapag gumaling ka, magmamalaki ka. Pinagaling ako ng faith ko. Yung albularyo, tinulungan niya lang ako, pero hindi siya nagpagaling sa akin, yung faith ko. Ito ibig sabihin dito. Kapag sinabi mo, ako nagligtas, yung faith ko nagligtas sa akin, then you are boasting. Amen? Okay. So, verse 5. Ay, hindi. Ayaw. Yun. Verse 10. For we are His workmanship. Wow. Ano kaya yung ibig sabihin ng workmanship? What does it mean? Yung salvation, meron palang gagawin ang Panginoon sa atin. We are His workmanship. May gagawin siya. Amen? Workmanship niya tayo eh. Pati yung paglago natin sa pananampalataya, siya pala ang may gawa. Amen? We are His workmanship. Hindi mo talaga kaya ipagbalaki, lumakas ako sa faith. Kaya ako ganito, narating ko na paglakad sa pananampalataya, sa maturity. No, we are His workmanship. Created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should what? Walk in them. So that we should walk in them. Now, balikan nga natin ito. Balikan natin yung verse
5 to 9. We are seated with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Right? Amen? And then, dito, as we are seated with Him in the heavenly places with Christ Jesus, sinasabi rito na kasalukuyang may ginagawa ang Diyos sa atin. We are His workmanship. Lumilikha siya. Created in Christ Jesus. May new creation, bagong nilikha, na nililikha ang Diyos sa atin. Okay. Are you beginning to see kung ano yung work ng salvation? Salvation, hindi lang siya yung simplistic na salvation na napatawad ka lang sa iyong kasalanan. Amen? Salvation means, sa mga binasa natin kanina, na ito, dati, sabi rito, when we were dead in our transgressions, we were quickened by the Holy Spirit, we were made alive together with Christ, we are seated in the heavenly places, and that is all done by the grace of God. That's why, sabi rito, we are His workmanship, and created in Christ Jesus. Kasalukuyan pa lang may ginagawa ang Diyos sa atin na nililikha tayo. We are the workmanship of God. Okay? Ano yung workmanship niya sa atin? In preparation for what? For good works. Yung good works, hindi na performance natin. By the grace of God, gusto ng Panginoon na tayo ay sumunod sa Kanyang mga sinasabi bilang gusto niyang ma-experience natin, ilakad natin experientially yung tinatawag na grace niya, na biyaya niya. Amen? When we say na ang biyaya ng Diyos ang nagbabago sa atin, may mga utos ang Panginoon sa atin na katulad ng sabi niya sa atin, repent! O di ba lahat ang performance sa Panginoon? Pero pag sinabi niyang repent, gusto niya na tayo ay kasama doon sa mga binibigkas niyang salita. Yun ang faith natin. Amen? Kung ano yung binibigkas ng Diyos, sumasama tayo at nakikiisa tayo. We move. Habang kine-create niya sa atin, habang nililikha niya sa atin ang new being, we are put into action, into obedience. What I'm trying to say here, para makita ninyo na yung being seated with Christ in the heavenly places, there is an action. A lot of action na gagawin natin dito kahit habang narito ka na nakaupo dito sa Havila. Are you getting now the point? Okay. So, therefore, again, historically, paalala niya uli sa kanila. Remember that formerly you Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by the so-called circumcision, which is performed in the flesh by human hands. Remember that you were at that time, you were separate from Christ. You were at that time separate from Christ. Not your own works, not your own faith ang pwedeng maglapit sa Diyos. Wala. It's all by the grace of God ang tumawag sa atin. Amen? At that time, you were separate. Excluded from the commonwealth of Israel and strangers to the covenants of promise, having no hope without God in the world. Question. Saan ka seated noon? Saan? Sa flesh? Saan? Doon sa kaharian ni Dati ang sinusunod mo yung spirit of the prince of the power of the air. Anong ibig sabihin nun?
It means kung ano yung sumasakop sa iyo na klase ng pamumuhay. We're separate from God, excluded from the commonwealth of Israel, without God in this world. Okay? When we were seated outside of Christ, may action ba? Pangalanan ko na, when we were seated doon sa kingdom ni Satan, ano ang mga actions na ginagawa natin? You shall know a tree by its fruit. Ano yun? Ano sabi niya? Lust of the flesh. Ano ang mga lust of the flesh? Ano ba yung lust of the flesh sa Galatians chapter 5? Ano yun? Puro pagsalansang sa batas ng covetousness, slander, hatred, unforgiveness, sexual immorality. Ano pa? Lahat ng gawa ng flesh ay pagsalansang sa bunga ng pagsalansang sa God's law. Yun yung fruits, yun yung action na nagagawa natin. But the fruit of the Spirit, which is love, long-suffering, patience, at saka iba pa, ano pa? Against such things, there is no law. Ibig sabihin, yung fruits of the Holy Spirit, it's not by us, it's the fruit of the Holy Spirit sa life natin. Walang nasasalansang, walang nadidisobey na law of God. Okay, balik tayo dito. When we were separated from Christ, were we seated with Christ in the heavenly places? No. When we were not seated in the heavenly places, where are we seated? Ano yung mga actions natin sa kingdom na yon? Pamumuhay sa kasalanan. Amen? Okay. Now, I'm getting there. Now, in Christ Jesus, by the grace of God, we are now seated in the heavenly places with Christ. Ano yung mga actions doon? Oh. Amen. What are those good works? In order to produce good works, kinakailangan ma-define muna natin kung ano ang good. Amen? Okay. I am a Christian, and then, pag pumapasok ako sa trabaho, late ako. Palagi. Abuso talaga. No? Late ako. Kukunti lang naman sweldo ko. Di ba? But, active ako na Christian. Is that good works? Why? How do you define good works? We need a standard to define what is good and what is evil. Right? Kasi ngayon, nagbabago na yung definition din ng tao eh. O kita mo nun, dati, nung kabataan ko, high school ako, wala kang makita na practice ng homosexuality. Ngayon, maraming bansa na. Ganun din sa Methodist. Nag-divide na ang Methodist ngayon. Do you know that? Evangelical, it's about to divide. Yung international organization ng evangelicals. And next, siguro yung mga Presbyterian at saka mga Baptist. Over one issue. Gender tungkol sa same-sex marriage. Episcopal yan, na-divide na dyan eh. Sa iba, good works. Bakit nagkakaroon ng confusion? Kasi hindi ang law word of God, hindi ang, I call it the law word of God, ang
standard. Meron tayong standard on what to call good works. Amen? Ano yung standard na yon? Ano yung standard na yon? Law, Word of God. Law, Word of God. Kasi, kahit sa New Testament, nung sinabi sa New Testament na ganito, husbands, love your wives. Is that a law? Is that a law? Oh. Nasa Ten Commandments ba yun? Ha? Oh. Law yun, di ba? Give me one example pa. Honor thy father and... Is that good works? So how do you define good works? Good works is defined by the Word of God. It is defined by the Word of God. In another term, it is the Word of God is the standard by which we measure. It is a yardstick, metro, na gagamitin natin panukat para yung lalakaran natin. Is it acceptable to God or not? When we say, kapag sinasabi natin na gusto natin na maging acceptable sa Diyos ang ginagawa natin, it should be according to the Word of God. Amen? Kung hindi Word of God, ang iyong standard, ano yung original sin, first sin sa Garden of Eden? To become like God, knowing for yourself what is good and evil. Another standard ni Satan. Amen? Yun yung standard, yun yung panunukat natin. Without the Word of God, magkakabuhol-buhol tayo dito. Kung hindi yun ang gagawin nating standard. Amen? At yan ang tatayuan natin. Yung truth, yung katotohanan, yung salita ng Diyos, yun ang standard natin. Okay? So now, let us continue. But now, anong sabi ko kanina? Yung biggest word, especially sa kalagayan ng tao, mula sa dilim papunta sa liwanag. Nung ikaw ay nasa dilim, but, buti na lang meron yung but na yan. But God, but now in Christ Jesus. Amen? Sana meron kayong kanta na, but God. I was so bad, so sinful, no hope, no God, no purpose. My life is meaningless. Destined to hell. But God. Amen? But now in Christ Jesus, we, who were formerly, dati, were far off, have been brought near by the blood of Jesus. What does it mean to be brought near? Yes, but how? What is the practical application of that? You shall know a tree by its fruit. Amen? You will know a tree by its fruit. You will know a tree, a man that is brought near by the blood of Christ of Jesus. How will you know? Anong makikita mo? You will know that tree by its actions. Kung ano yung pamumuhay niya. The same is true dun sa sinabi natin kanina, if you are seated in the heavenly places and you wanted to know, gaano ba katotoo ito na I'm being seated in the heavenly places, you will know by the work of God dito sa actual, sa practical na galaw mo. Amen? It's not only about nakapikit kang ganon, nagme-meditate ka, I'm already seated with Him. No. It is an action. It is life. May life, may manifestation, may action yan. May bunga yan, makikita yung ebidensya. Amen? We have been brought near by the blood of Christ.
For He Himself is our peace, who made both groups into one and broke down the barrier of the dividing wall by abolishing in His flesh the enmity. Ano yung enmity sa atin dati kay Christ? Anong inabolish ng Panginoon nung siya ay napako sa krus ng Calvary? Ano ang inabolish niya? Inabolish niya yung law. Di po ba? Amen? Mali. Yun! Ang inabolish niya yung penalty of sin. It's not the law. When Christ was crucified on the cross, He abolished the enmity. By Him, when He was crucified, yung penalty ng sin pumunta kay Christ. Natanggal yung division natin kay Christ. We were brought near by the blood of Jesus. Kaya ang sabi rito, in His flesh, He removed the enmity, which is yung penalty. Which is the law of commandments contained in ordinances. Ano ang ibig sabihin ng the law of commandments contained in ordinances? The wages of sin is death. Yung sin, yung ordinances against us, yung penalties na yon, inalis ni Kristo. He abolished in His flesh the enmity, which is the law of commandments ordained in ordinances, so that in Himself He make the two into one new. Maalala nyo yung nabasa natin kanina? We are the workmanship of God. We are created in Christ Jesus as a new man. Kaya nagagamit natin yung salitang bagong silang. Di ba yung mga Christians? Born again. Born again. Di ba? Kaya naging popular yung kung saan-saan natuloy nagagamit yon. Born again. How do you know that you are born again? How do you know? May transformation? May change? Teka muna, interrogate nga natin yan. Testingin nga natin yung born again na yan. Dati, kalbo ka. Nung na-born again ka, nagkaroon ka ba ng buhok? Ha? Hindi, di po ba? Dati, itim ka, katulad ko. Nung na-born again ka ba, pumuti ka? And then, what is the change then? Ano ang change? Alin? Attitude. Pwede rin naman yung hindi na born again, nagbago yung attitude eh. Di ba? May mga hindi born again, nagbago yung attitude eh. O yung anak na, sige, pag nagwala-wala ka dyan, hindi ka na bibigyan ng baon. O, nagbago yung attitude niya kasi sa baon. Ano na bago? Dati, isang bungi mo ng ngipin. Nung sinilang ka mag-uli, nakompleto na ba yung ngipin? Hindi, ganun pa rin. Ano yung na-transform? Ano yung isinilang ka mag-uli? Ano yun? Spirit? Paano yung spirit? Aamoy-amoyin mo? Really? Is it something mystical? Parang smoke? Remember yung sinabi ko kanina na tip para mag-aral ng practical application. Makikita mo yung manifestation, yung practicality niya. Yes, but how? 2 Corinthians 5:17, ano yun? New creation in... Ano yung new? New shoes? Ano yung new man? Come on, babawan natin para magkaintindihan tayo kasi para maintindihan natin yung heavenly places. Kasi alam nyo, madalas natin nagagamit yung salita ng Panginoon na abstract. And I want to share with you this. When Christians, they do not know the practical application in action ng mga doctrine of God, ng mga salita ng Diyos, we are left with what is called mysticism or abstraction. Ang abstraction, nagsasalita ka ng mga abstract.
Tapos hindi nakikita sa katotohanan. Yung doctrine that we are seated in the right hand of in the heavenly places with Christ. Yung doctrine na we are brought near by the blood of Christ. How do we know in action, in truth, in reality? Hindi siya yung mystification lang na imagine mo lang. So, new creation, how do you know? Transformed. Okay, hindi ko na kayo. Pwede yan, okay yan. We are translated nga from darkness to light. Yes, yun ang sinabi ng Bible, pero paano nga ba yun? Yes, but how? Okay. Ano po yung new creation sa atin? Ano yung nabago sa atin? We are changed. We are given a new nature kung tawagin. Yung new nature na yun ang we are changed morally. We are changed morally. Yung 10 Commandments of God, is it moral? Okay. Dati namumuhay tayo sa kasalanan. Love na love natin yung kasalanan. Kahit hindi natin sabihin. Gustong-gusto natin yung kasalanan. Ayaw natin yung sa Diyos. Tama? Dati. Malayo tayo sa Diyos dati eh. So yung halimbawa, yung sabi ng Panginoon, na kapag tumingin ka, yung sa mga lalaki, kapag tumingin ka sa babae na meron kang pagnanasa sa iyong puso, nagkakumit ka na ng adultery in your heart. Tama? Okay. Nung wala tayo sa Panginoon, gustong-gusto mo tumingin. Kahit na titingin pa uli. Sino nakaka-relate sa akin doon ng mga lalaki? Gustong-gusto mo, di ba? Yung mandaya, yung manira sa kapwa. Gustong-gusto mo, sarap na sarap kang magmura. Sino ang masarap magmura noon dito? Umaga, almusal, pananghalian, hapunan, pati sa panaginip. Do you know na yung sin nagagawa natin kahit sa panaginip? Tama? Nung wala tayo sa Panginoon, yun ang moral status natin. Anti-law. Anti-God. Nung tayo ay na-born again, yung desire natin, instead of disobedience to the law, minamahal na natin yung law. Nagkakaroon na tayo ng pagmamahal sa law word of God. Gusto mo nang marinig, gusto mo nang mabasa yung salita ng Diyos. Amen? Yun ang pinaka-change. Hindi yung napalitan lang yung status mo na mahirap ka, yumaman ka. Yun ang akala ng iba eh, na change. Uy, wala akong peace, nagkaroon ako ng peace. Teka muna, totoo naman na may peace ang bigay ang Panginoon. Pero ano ba yung peace? Bakit noon, wala ka talagang totoong peace nung wala ka sa Panginoon nung hindi ka pa nabago. Bakit? Kasi nga, the wages of sin is death. We are by nature, sabi kanina nabasa natin, na children of wrath. Now, we are what? Sons and daughters of God. So, yung enmity, yung galit ng Diyos, nawala. Nagkaroon tayo ng peace. Why? Because yung status natin ay nagkaroon ng moral change. Amen? Okay. Gusto niyo magkape? Mahirap ano? Pero masarap maintindihan. Verse 17, He came, Christ, and preached peace to those who were far away and peace to those who are near. Ito ba yung gospel? So ano ang nakikita nyo na laman ng gospel when you preach peace? Ganito, ay, alam mo, kahit makasalanan ka, mahal ka ng Diyos,
Halika na, sumama ka sa akin sa iglesia. Ligtas ka na. Peace. Peace na kayo ng Diyos. Is that it? How do you say peace? Kung patuloy pa rin siyang lumalaban sa Diyos, will there be peace? Kaya nga meron yung repent. Pagsisihan mo yung pakikipag-away mo na yan sa Diyos. Repent! Amen? So He came and preached peace to you who were far away and peace to those who are near. Ito na. Wow! What a grace ng Panginoon. For through Him, through Christ, malinaw po ba dyan sa likod? Through Christ, we both have our access in one Spirit to the Father. Again, question. Yes, but how? What is the meaning of that? Having access in one Spirit to the Father. How can you access the Father? Oh, marami nagsasabi, kailangan pag manalangin ka, makipag-wrestle ka, Our Father, our Father, our Father. Yan ang turo sa amin nun eh. Para maka-access ka. But what is the meaning of that? Pwede ko bang sabihin, paraphrase ko, the doors of heaven was opened. Yes, but how? Na nakaka-access tayo sa Father, what does it mean? Ano ibig sabihin ng may access tayo sa Ama? Well, merong isa na kahulugan din yan, but that when we pray, naririnig niya lahat ng ating panalangin. Amen? We have one access, ibig sabihin, as sons and daughters, may binibigay siyang mga privilege sa atin. Ang pag-ibig niya, ang biyaya niya na ibibigay niya. Pero meron pa yung practical application nun sa atin. Ano ibig sabihin ng may access na tayo sa Kanya to the Father? That makikita yung access na yun nung minsan nagtanong yung mga disciples sa Panginoon, teach us to pray. Teach us to pray. That time, alam ng Panginoon, yung doktrina ng pagano sa prayer is that ang prayer sa pagano parang ATM machine. Alam niyo yung ATM machine? ATM. May password. Di ba? Ang prayer nung araw, akala ng yung mga sa contemporaries ng Panginoon nung sinabi niya yon, ang prayer ay ginagamit nila na parang ATM, parang magic word or password. Ibig sabihin, oy, damihan mo, katulad ko sa akin noon, meron akong prayer book noon nung wala pa ako sa Panginoon. Sa prayer book ko noon, manalangin ka ng 5 Our Father, 5 Hail Mary, 5 Holy Mary, 5 ganito, basta eksakto yung bilang na yon. Actually, hindi 5 tig to 25. Tig to 25. Meron ako yung tinatawag na Lord of Pardon. Bulsa-bulsa ko lagi yon. Doon, manalangin ka ng 25 na panalangin na yon, hindi tatama sa iyo ang kidlat. May access ka sa protection ng Heavenly Father. Kaya sabi ng Panginoon noon, nung sabi ng disciples sa Kanya, when you pray, do not use meaningless, repetitive words. Na parang ginagamit mo siya na kapag naulit-ulit mo, akala mo yun ang magkakaroon ka ng access. When you pray to the Father, because through Christ, we have access to Him, kausap mo siya na parang asawa mo, parang kaibigan mo. Heavenly Father, tulungan mo nga ako dito sa struggle ko. Meron akong anger. Di ba? Kapag kapag ang mag-asawa, Mr. and Mrs., sino sa inyo may asawa dito? Pakitaas ang kamay. Okay. Nasubukan nyo na mag-away? Amen? Gaano katagal bago kayo magbati? Gaano katagal bago kayo magbati?
Bukas na? Medyo matagal, ano? Tapos, sa kalakasan ng away, ano ang unang, kuminsan yung iba, no? Ano ang isang papasok sa isip? Sa isip mo? Nung wala ka sa Panginoon, ang unang papasok, ganito. Buwisit talaga. Tama? Tama po ba? O, kundi kaya, iwanan ko na ito. Eh, yung pinag-awayan, hindi pa capital crime. Ang pinag-awayan lang, kung yung munggo, igigisa sa luya o hindi. Tama po ba? Nag-aaway na, dumating na sa punto na, wala na tayo. Nagbatuhan pa ng pinggan. Kasarap-sarap nung handa sana na munggo nang dahil lang sa luya. Hindi luya itong puso. Itong sinful flesh. Ang may gawa nun. So, ang ibig ko sabihin, yung yes but how natin, when we have access to the Father, we both have access now in one spirit to the Father. And let us put it into practical application. Biglang hindi kayo nagkaintindihan. Ang first step mo ba is, Father, forgive me, for I have sinned. You have already an access. Teach us to pray. Sabi ng Panginoon, teach us to pray, Our Father who art in heaven. Ephesians 2:18. Thy kingdom come. What is the meaning of thy kingdom come? We have access in one spirit to the Father. We are seated in the heavenly places. Ano ang action? Practical application nun. Example lang yun, dun sa away na mag-asawa. Ako na lang na husband. It takes some time, matagal na practice, na kapag meron na yung friction, babanggitin mo kaagad yung, Father, save me. Save me from myself. Save me from my old self. Luya lang. Kung igigisa yung munggo sa luya o hindi. Nag-away na, matindi na. Nagmurahan pa. Practical application. In terms of temptation, to be seated in the heavenly places with God, how do we access yung privileges na binigay niya sa atin by His grace? May nagkasala sa iyong tao, may kapatid ka sa church, irritated ka sa kanya. What do you do? Do you call to, O Holy Spirit, please, bear fruit of love. 1 Corinthians 13. Will you pray for that? Amen? Ulitin ko kasi magandang application ito sa mag-asawa. Bago mo buka yung bibig mo o mag-isip ka ng sabihin mo, ano ang commandment ng Panginoon? Husbands, love your wives. Ano ang commandment ng Diyos sa wives? Wives, submit to your... Paano ko magsasubmit yan? Hindi naman marunong magluto. See, that is yung sinasabi ko na moral change. There is a moral change. Nung na-born again ka, visit dati sa iyo ang misis mo kasi tuwing magluto ka, sunog sa kawalang lasa. I mean, si misis mo galit sa iyo kasi kalalaki mong tao, di ka marunong magluto. Baligtad yata Nung na-born again ka na, magaling ka na magluto? Hindi, sunog-sunog pa rin. Pero, dahil sa yung morality mo, yung ethics mo na bago,
Ang gagawin mo ngayon, nung sinabi ng Panginoon na husband, love your wives, at walang magluluto na tutulong sa asawa mo, dahil pagod siya o may sakit siya o ano, kailangan, with joy, papraktisin mo yung magluto ng magaling, magiging magaling ka magluto at sumarap ang luto mo. Amen? Because you are now seated in the heavenly places with Christ. You are brought near by the blood of Christ in one spirit to the Father. So you call, Abba, Father, thy kingdom come. Isang application lang yun. And you do that sa marami pa. Halimbawa, bigyan ko yung example. Nagmamaneho ka, sino yung mga driver dito? Pag nagmamaneho ka, may gumanon sa iyo na motor sa kanan, sa kaliwa. Tama po ba? Amen? May kilala akong driver dyan na, hindi pa siya yung driver, ha? Ngayon, nung nakikita mo yun na lumalabas yung gawa ng laman, and then, sasabihin mo, I have access to the Father. Lord, baguhin mo po ako dito sa magagalitin na attitude ko. Give me a heart na considerate, loving. Di ba kung minsan meron lang tayong hindi naintindihan na sinabi ng kapwa natin, ha? Tama po ba? Sa mga anak, yung anak bata pa, hindi marunong humawak pa ng baso. Na ganun niya yung baso na nahulog. Palo ka agad. Galit, sapok, kung ano-ano. Ano ang utos sa Bible? Parents, do not exasperate your children. Is that a command? Do you see now what is meant by being seated in the heavenly places with Christ? Kung ano ang practical application niya? Amen? Okay. Where are we? Verse 19. For through Him we both have access in one spirit to the Father. So then, you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints, and you are now of God's household. You are now God's household. Ano sabi ng Panginoon dun sa household niya? Sa Matthew chapter 5? Be perfect as your heavenly Father is perfect. Ang laking salita niyan, ang hirap niyan. By works ba yan? No. Workmanship ng Diyos sa atin yun. Amen? Okay, anyway, nakita nyo na yung ibang mga applications niya. I-apply nyo na sa ibang situation yun. Halimbawa, sa trabaho. Ako, hindi ako magaling sa trabaho, pero inabot ng 30 years. Sa trabaho ko sa abroad, inabot ako ng 30 years, 15 years, bago ako naging manager. Wala akong PhD. Hindi ko ito pinagmamalaki na sarili ko. I want to tell you only yung grace ng Panginoon. Okay? Alam nyo ang nagturo sa akin bakit gumaling ako sa trabaho? Isang commandment lang. You know what is that? Love the Lord your God. Love your neighbor as you love yourself. Ganito po yan. Practical application. Para malaman natin na paano yung workmanship tayo ng Panginoon. Di ba dati sinabi ko, papasok ka sa trabaho, late, wala kang pakialam. No? Sa abroad noon, nandun ako sa abroad, sa iba sa inyo, kahit dito siguro, may mga kasama ako sa trabaho na, bakit ang bagal mo magtrabaho? 10 beses nasa kubeta, ilang oras lang nakaupo sa upuan niya para may trabaho. Mas marami yung punta niya doon. Kung minsan, mas marami pa yung cellphone kaysa sa trabaho.
Totoo yan. Pati sa construction. Okay? Bakit kayo ganyan? Kasi wala nga moral change eh. Kukunti lang naman yung sahod ko eh. Teka muna. Nung nag-apply ka dito sa trabaho, anong sabi mo noon sa Diyos? Tumawag pa sa Diyos yung tao na yun. Kilala ko yung tao na yun. Sabi niya, bigyan mo lang ako ng trabaho. Magbabagong buhay na ako. Kasi nambubugbog siya ng asawa. Lasenggo siya. Wala siyang trabaho. Aburido. Nambubugbog ng mga anak. Sabi niya sa Diyos, bigyan mo ako ng trabaho, magbabago na ako. Binigyan siya ng trabaho doon sa abroad. Doon nung na-interview siya, nagmakaawa siya, Sir, kunin niyo na ako, kailangan ko ng trabaho. Kahit na anong ibigay niyo sa akin trabaho. O sa sahod na ito, tanggapin mo ba itong trabahong to? Yes, sir! Pinirmahan niya, kontrata. Salamat sa Panginoon, may trabaho na ako. Pero nung nagtatrabaho na, maliit lang naman yung sahod ko. Nakita niya yung ibang kasama niya, may mas malaki ang sweldo sa kanya. Mababa lang naman yung sweldo ko. Kaya babagalan ko yung trabaho. True story to. Hindi kasi nabago yung tao na yun eh. Walang moral change. When you love your neighbor as you love yourself, inako ko yung kahit na anong pinirmahan kong sweldo, hindi ko tiningnan yun. Kailangan kong matuto nito na skill. Nag-self-study ako, nag-aaral ako 12 midnight up to 4 a.m. Araw-araw, matuto lang ako ng computer. Kasi nung araw, madalas akong tumakas sa klase ko sa computer, hindi ako marunong. Pero nung nakita ko kailangan pala sa trabaho, nag-self-study ako. Off ko sa trabaho, alas 3. Doon kasi, alas 4 kasi ng madaling araw ang trabaho doon eh. Alas 3 ko nang off ko, diretso na kaagad ako, aral ako, self-study ako. Ang keyboard ko, papel, saka karton. Ang screen ko, karton. And then, hindi lang yun. Sa trabaho, talagang pinag-iigi ko yung trabaho. Yung mga Pilipino doon, sorry to say that, hindi naman lahat sila, pero one time doon sa kampo, where we are about more than 100, hinarang ako nung pinakasiga nila. Sabi nila sa akin, sip-sip ka kasi. Maipapahamak mo kami sa trabaho. Anong ibig niyo sabihin sa sip-sip? Sabi nila sa akin, sana bagal-bagalan mo para may overtime tayo. Yung mga Palestinian, yung mga Arabo, walang kaalam-alam doon. Na pwede mo palang bagalan yung trabaho, walang alam sa tinatawag na productivity rate. Ako marunong ako ng productivity rate. Pag nagtatrabaho ko, yung sabi nila, dapat isang linggo na trabaho yan, ba't mo lang ginawa sa 2 araw? Nagalit sa akin ng buong kampo. Inabangan nila ako ngayon. Yung pinakasiga nila, tiga Pangasinan. Ikaw sabi nila, ikaw ang maninira sa ating mga Pilipino sa ginagawa mo. Sip-sip ka sa kumpanya. Bakit yung sinabing sip-sip ako? Nagtatrabaho lang naman ako ng eksakto lang. Pasok, uwi, pati yung trabaho, pati yung break time. Ayaw pala nila. So sabi nila, aabangan natin minsan yung tao na yan. Pag mag-inuman daw sila, aabangan nila ako dun sa porta cabin nila, ibubuhos daw nila yung alak sa ulo ko. Yung pinakasiga nila, inabangan ako, nag-inuman sila. Pagpasok ko dun sa kampo, galing ako sa trabaho, kita ko sila nag-iinuman. Sabi ko, hello, sabi ko sa kanila. Hindi nakagalaw. Ano kaya nangyari? Sabi ko, hindi ko alam yun Wala. Ako noon, hindi ko sinasabi ito para sa sarili ko noon. Sa abroad, mahirap yung manalangin, kung Christian ka. Marami kayo sa sa accommodation, sa kwarto, marami kayo. Double bed lahat yan. Doon ako. So hindi ako makapag-pray. Ang ginagawa ko, may mga malalaking truck, may mga shovel, may mga crane, may mga dump truck. Pumupunta ako sa ilalim ng mga truck, ng mga shovel, doon ako nagpe-pray. Then, ito na. Binalak na nila yung sasakyan ko noon, basagin nila ang lahat ng salamin ng sasakyan ko. Nung pinalano nilang basagin yon, minsan, masama ang pakiramdam ko, bigla ako na-absent. Nung naglalakad ako sa kampo, nakita ko yung isang kwarto, may tao. Binuksan kong ganyan. Ba't may tao? May masakit pala doon na kasama ko sa trabaho. Masakit. Ganun siya. Yung may flu.
na nanginginig na ganun, tapos ang lakas ng lagnat. Nung tinang ko, yung pala yung pinakasiga na nag-aabang sa akin. Na siya yung naka-assign, napupukpuk nung ilaw nung sasakyan ko at saka yung salamin nung sasakyan ko. Ginawa ko dahil absent din ako, kumuha ako ng planggana, ng kung ano-ano dyan, malamig na tubig, ice, and so on. Inano ko siya hanggang sa bumaba yung fever niya. Bumaba yung fever niya, naghanap ako ng gamot, pinainom ko siya ng gamot. O bumaba yung fever niya, kinabukasan magaling na siya. O di wala lang sa akin yun. Ganun lang. Pero alam nila noon na Kristiyano ako. Marami ang galit sa Christian. That was 1980s kasi yun eh. Noong 1980s talagang bihira pa ang born again. Ngayon social trend na eh. Ngayon, nung lumapit sa akin, andun yung mga barkada niya. Sabi niya, Sir, meron nga akong sabihin sa inyo. Ano yun? Sabi niya, kayo kung merong nagbabalak sa inyo ng masama dito sa boss ko, dadaan muna kayo sa bangkay ko. Di ba ang sabi ng Panginoon sa wife, if your husband is an unbeliever at makita nila ang iyong chaste behavior, mapapaniwala mo sila hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng iyong gawa. Amen? So, yung sa trabaho, doon ko na-master yung trabaho kasi inisip ko noon, love your neighbor as you love yourself. Minahal ko yung company more than myself. Kailangan kong mag-improve dito. Pero yung sweldo mo, trabaho lang ng ganito, ang sweldo mo, doesn't matter. Gumawa ako ng sobra-sobra doon sa position ko na trabaho. Nakita nila, mga Arabo yun. Nagulat sila ngayon. Yung driving license na it cost Philippines in the 1990s, it cost me in the Philippines, doon it will cost you equivalent sa Philippines ng 50,000 pesos ang driving license doon ng pag-aaral na pagmamaneho. Without knowing, yung company, pinirmahan niya yung check, go to driving school. Libre. Yung iba, salary deduction. And then it goes on and goes on and goes on. Ang nagtuturo sa akin na commandment ng Panginoon, love your neighbor as you love yourself. See, yung sinasabi ng Panginoon sa atin, when we have access in one spirit to the Father, hindi mystical yan. Hindi yan abstractionism. It translates into practical action. Ang ibig kong sabihin, marami kasi sa atin, ang alam nila sa salvation is feeling religious lang. Pupunta sa church, naramdaman ko yung Holy Spirit, tumayo yung balahibo ko, iiyak ako. That's it. Amen? Are you beginning to see what is the meaning of we are seated with Him in the heavenly places? What is heaven, therefore? What is heaven, therefore? Amen? Okay. Tuloy natin. Gutom na ba kayo? Ay, nako, I'm sorry. Di pa tayo nangalahati eh. Do you know na nasa intro pa lang tayo? Salamat sa Panginoon, di po ba? Yun. Having been built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the cornerstone, in whom the whole building, being fitted together, is growing into a holy temple in the Lord. Imagine yung holy temple na ito is seated in the heavenly places with Christ. Amen? In whom you also are being built together into a what? A dwelling of God in the Spirit. The dwelling of God in the Spirit.
Now, let's come now to the lesson. Scripture reading natin yon. Amen? Okay. Bago kayo kumain, test muna. Which photo depicts heaven? May premyo. Yung makakasagot. Which photo? Uy. Bisto, uy. A, B, or C? Saan ang C? Ano ibig niyo sabihin? Walang heaven? Ito? Hindi? Bakit? Bakit? Puro angels. Yung andun, ayaw nyo ng puro angels? Hindi ba yan ang unang papasok sa atin nun? Ito. Kung hindi A, hindi B, ano? Walang C walang heaven. Walang heaven. Yung C, ibig sabihin kaya walang photo, paano mo ma-photo yung wala? Di ba? May naniniwala na walang heaven, di po ba? Yung mga ateista. Di ba? Imagine there's no heaven. Yun, John Lennon. So, hindi ito. Very good. Gaganahan kayo sa pagkain, yun ang premyo nyo. So, what is it? Akala natin ganyan, ano? Akala natin ganyan sa imagination. Do you know na kung ano ang faith mo, paniniwala mo sa heaven, it makes a lot of difference sa iyong pamumuhay as a Christian. It makes a lot of difference. Amen? So, wala dyan. So, let us see now what the Bible says about heaven. Matthew 5:34. Matthew 5:34. But I say to you, make no oath at all, either by heaven. Ano yung heaven? Heaven, it is the... Wow! Oh, akala ko yung blissful lang na full of angelic beings na ganun yung heaven. No. Let us see what the Bible says. It is the throne of God. Paano? Yes, but how? Hindi ba? Nothing can contain God. Bakit dito? Sabi rito, heaven, it is the throne of God. And Ephesians says, we are brought near to God the Father through the blood of Jesus, and we are seated with Him in the heavenly places. If we are seated with Him in the heavenly places, at gumawa tayo ng ilang practical applications noon kanina, and then, paano ngayon ito? Heaven is the throne of God. Does the Bible say heaven is the throne of God? Amen? Amen. Then, next, ano mo na lang. Next mo na lang. Psalms 11, verses 4 to 7. The Lord is in His holy temple. The Lord's throne is in heaven. Again. Amen? And ano ang ginagawa nung throne
of God in the heavens. Ito. His eyes behold, his eyelids test the sons of men. The Lord tests the righteous and the wicked. The one who loves violence, his soul hates. Upon the wicked, he will rain snares. Fire and brimstone and burning wind will be the portion of their cup. For the Lord is righteous. He loves righteousness. The upright will behold His face. So what will you see when you have access to the heavenly places? Ano ang makikita mo doon? The throne of God. Ano ang ginagawa ng throne of God? Judgment. Judgment. Heaven judges. Amen? Hello? He tests the righteous and the wicked. The Lord is righteous. Matwid siya. He loves righteousness. Bakit tayo created in Christ Jesus for good works? Sabi natin kanina, how do we know yung good works? By what standard na ma-define natin o masukat natin yung good works? Ano ang standard na gagamitin natin? Ang standard natin will be the law word of God. And what does the law word of God say about God? He is righteous. He loves righteousness. So yung mga anak, yung mga tinawag niya na kine-create, nililikha niya, we are God's workmanship. Nililikha niya tayo na lumakad sa katwiran. Good works. Obedience to the law word of God. Amen? First Kings chapter 8 verse 27. Paspasan natin. Isaiah na lang, Isaiah 66 verses 1. Verse 1. Thus says the Lord, heaven is my throne. Wow! Heaven is my throne. The earth is my footstool. And when He judges, when the throne of God, which is heaven, and His throne is in heaven. Sabi niya rito, to Him who is humble, sabi niya, thus all these things came into being, declares the Lord, but to this one I look, to Him who is humble and contrite of spirit, and who trembles at my word. Amen? Are we seated with Him in the heavenly places? 5 minutes, kakain na. Hanggang 12. Okay. Dito, para maintindihan natin dito, no? Na klaro, makita pa natin sana in depth, na mas malalim at saka malawak, kung ano ibig sabihin ng Panginoon dito sa heaven is my throne. Do you know that in the Old Testament, sinasabi niya yun sa mga Israelites, na ang kanyang throne is in the heaven, or heaven is His throne. Okay? So ngayon, kuha ka siguro ng battery nga, Alice, nito. Ito, okay? Ganito ang size. Yan lang. Hindi. Okay na. Okay. Okay na? Okay yung voice? Now, may tinatawag na pattern in the Old Testament. Okay? The pattern. Malalaman natin yan sa Hebrews chapter 8, verse 5. Yung tabernacle, alam niyo naman yung tabernacle, right? Yung tabernacle in the Old, nung panahon ni na Moses. Amen? Okay.
Yung tabernacle na yun, according to Hebrews chapter 8, verse 5, is a copy and shadow of the heavenly things. Are you with me? A copy and shadow of the heavenly things. Just as Moses was warned by God when he was about to erect a tabernacle, sabi rito, see, that is in Exodus 25:40. See, he says, that you make all things according to the pattern which was shown to you on the mountain. So ano ang ipinakita na pattern kay Moses nung ginawa niya yung tabernacle? Heavenly place. Amen? Binakita sa kanya kung ano yung dwelling place of God, the heavenly place. Kaya sabi rin doon kay Moses na you make the tabernacle according to the pattern. Tingnan natin. Ito yung cross-section, strip na para makita natin yung loob ng tabernacle. Hindi naman kayo bago sa tabernacle, right? Hindi kayo bago. Amen? Okay. Doon sa tabernacle, dito sa labas, andito yung altar, pag-sacrifice lahat, andito sa labas. Papasok ka dito, ito yung first chamber na papasukan, ito yung holy place. Okay? Dito sa pinaka-innermost, yun ang Holy of Holies. Okay. Pattern ito. Remember pattern. Ay, copy and shadow of the pattern in the heavens. Okay? It's a copy and shadow. Now, dito sa place ng Holy of Holies, doon mo makikita yung the Ark of the Covenant. Arko. Yung Ark na yon, okay, kung gusto niyo makita yan sa Bible, you research it. Hebrews 8:5, cross-reference niya is Exodus 25:40. Exodus 25:40. Hindi na tayo pupunta dito sa holy place, doon lang tayo sa Holy of Holies na kung saan andun yung tabernacle. Dahil dito sa discussion natin about the heavenly things. Ito is a copy and shadow of the pattern na ibinigay kay Moses. Tandaan nyo yan. That's very important to understand. Now, doon sa Ark of the Covenant, ano yung nasa loob ng arko? Pot of manna. Tama? Ilang kopya ng Ten Commandments ang andun? Ilang kopya? 2 copies. 2 copies. 1 to 10, 1 to 10. Hindi 1 to 5 and then 6 to 10. Hindi. 2 copies. Copy for God at copy for the people. Okay? Ibang subject yun. So, andun sa loob ng arko, pag binuksan mo ito, nabubuksan yan eh. Bubuksan yan, itataas yan, papasok ito. At saka Aaron's bud. Yun yung andun. Ito ang tinatawag, kabuuan nito, tinawag ito na Ark of Testimony. Bakit Ark of Testimony? Kasi andyan yung testimony ng Diyos, yung Word of God, yung manna, at saka yung Aaron's staff, rod. So, pag sarado, ganyan itsura. Andun sa loob yun. Ito, nasa Holy of Holies. This is a copy and shadow of the pattern na ipinakita kay Moses sa heavenly place. Okay? First Samuel Chapter 4, verse 4. Ano ang sinasabi ng Diyos tungkol doon sa place ng Holy of Holies na kung nasaan yung, andun yung Ark of the Covenant or Ark of the Testimony? Sabi rito, no? When the people, sabi rito, they carried the Ark from Shiloh, they carried the Ark of the Covenant of the Lord of Hosts. The Lord of Hosts, saan siya nakaupo na sinabi dito? The Lord of Hosts who sits above the cherubim. Balik tayo. Balik tayo dun sa ark. So, ang sinabi sa 1 Samuel, God sits above the cherubim.
in the Holy of Holies. Okay. Psalms 89 verse 14. Righteousness and justice are the foundation of His throne. Amen? Righteousness and justice, listen very carefully kasi medyo technical ito at kailangan nyo maintindihan maigi. And I pray na makita nyo yung majesty, yung glory ng Panginoon. Doon lang sa copy and shadow, makikita nyo yung majesty ng ganun, ng Panginoon, ng heaven. No? So, the Lord sits above the cherubim. At saka sabi rito sa Psalms 89:14, righteousness and justice are the foundation of His throne. And the throne of God is, sabi niya, heaven is my throne. So anong foundation ng heaven? Wow! Righteousness and justice. Yun ang foundations ng heaven. And God sits above the cherubim. That's very important. Ngayon, dahan-dahan tayo bago kayo kumain. Okay. Exodus 25 verses 21 to 22. You shall put the mercy seat, ito mercy seat ito. Ito yung top portion niya, yung bubuksan na ganun. No? You shall put the mercy seat on top of the ark, and in the ark, you shall put the testimony. Yung testimony, yung tatlo kanina. Okay? Yung 2 copies ng 10 words, yung a pot of manna, at saka yung Aaron's rod. Put the mercy seat on top of the ark, and in the ark you shall put the testimony which I will give you. Sabi niya, there I will meet with you. Kay Moses. I will meet with you in the Holy of Holies. Sabi niya, there, dito sa lugar ng ark of the testimony. I will meet with you from above the mercy seat. Okay, ulitin natin. I'll go slowly. Kasi sabi rito, paano ko ba ito? Nahirapan ako sa control. Ano sabi rito uli sa 1 Samuel chapter 4, verse 4? The Lord of hosts sits above the cherubim. Okay. And yung ark, sabi niya, ang foundation is righteousness and justice. Sabi niya, kay Moses, I will meet with you above the mercy seat. The Lord sits above the cherubim. Amen? May nakikita ba kayong upuan dyan? That's very important to understand. Wala kang makita na ipinagawa ng Panginoon na upuan dyan. And yet, He says, the Lord sits above the cherubim. Tapos sabi niya, I will meet with you above the mercy seat, from between the cherubim, which are upon the ark of the testimony. I will speak to you about all that I will give you in commandment for the sons of Israel. Hebrews chapter 9 verse 4. That's in the New Testament. In the New Testament, sabi natin, ang New Testament unfolds the Old Testament. Okay? The New Testament unfolds the New Testament. The New Testament unfolds the Old Testament. So ngayon to nakita nyo na yun, ano? Okay. Then, let's go slowly. Slow talaga yung ko. Numbers 7:89. Numbers chapter 7 verse 89. When Moses went into the tent of meeting to speak with God, he heard the voice
is speaking to him from above the mercy seat. How's that? Di ko alam. Alam ni Moses na doon galing. Imagine yung revelation of God. It's all by grace. Kung bakit natin naririnig yung commandment of God. Maraming Christians galit, ayaw nila. Antagonist sila sa law of God, sa Ten Commandments. Ayaw pa nga nilang pag-aralan ng Ten Commandments. Anong commandment number 6? See? Anong commandment number 1? Anong commandment number yung thou shalt not commit adultery? Okay, now, Moses heard the voice from above the mercy seat. Kasi sabi ng Panginoon, I will sit above the cherubim. And here, now, balik ako uli. Sabi niya, now, very carefully, ano nyo na yung imagination nyo. I will speak to you about all that I will give you in saan manggagaling yung commandment na yon? Amen? Nasaan ang trono ng Diyos? Heaven is my throne. Sabi niya. Saan galing yung commandment? Saan? Sa throne of God, which is the heavens. Amen? Are you following? Kasi dito, ang inaalis natin, sabi ko kanina, malaki ang epekto ng doktrina sa lakad ng tao. Importante ang doctrine. Kasi kung ano yung doktrina mo, ilalakad mo yun. Kahit anong klaseng doktrina. Lahat tayo may doktrina. Hindi natin pwedeng iwasan ang doktrina. Kung tama at klaro at maintindihan mo yung doktrina ng Panginoon, may effect yan sa paglakad mo. Pagkaintindi mo sa Kanya, sa Panginoon. Okay? Now, dito na tayo. When Moses heard the voice speaking from him, ano yung sinabi ng Diyos kay Moses? Mga utos. Yung Christian yun utos na lang ng utos ng utos. Yung anak na rebelde sa magulang, puro na lang utos. Nagla-laptop, nag-cellphone pa ako Nag-Facebook pa ako, utos na lang ng utos. Ginagawa pa sa Diyos yun. Do you know na instead of going to God paggising sa umaga and then luluhod sa throne of God because we have one access. We have access to the Father through Jesus Christ. Why don't we apply that access in practical use and go to Him? God, today is a new day. Thank you for thy mercy, which is renewed every morning. Please, today morning, save me from myself. Kagabi nag-aaway kami ng asawa ko, Lord, bigyan mo sana ako ng chance na makahingi ako ng tawad. Di ba pag galit kayo sa asawa niyo, pag gising niyo sa umaga, galit pa rin? Sana sabi ko sa inyo, pinag-awayan lang kung igigisa yung munggo sa luya o hindi. Hindi pa capital crime yung kasalanan. Hindi adultery, hindi murder, hindi pagnanakaw. Yung kasalanan lang, luya. That's we who are. Ganyan tayo makakasalanan. Amen? So, when you go to heaven, what will you hear? What? Wow! Wow! The commandments of God. You know why David says, sino nagsabi ng, I love thy law
more than thousands of gold. Sino nagsabi nun? When David said that, is David in the Spirit? Yes or no? Yes. Are you living in the Spirit? Amen? Do you have the heaven in your hearts? Amen? Okay, tuloy natin. So sabi niya, sa Deuteronomy 31, sa Ark of Testimony, Moses commanded the Levites who carried the Ark of the Covenant of the Lord, saying, take this book of the law and place it beside the Ark of the Covenant of the Lord, your God, that it may remain there as a witness. So inside the Holy of Holies, where God said that He will sit above the cherubim, and you have the Ark of the Testimony, beside it is the book of the law. Ano ang sabi natin kanina? Ang foundation of the Ark? Oh! Sino ngayon ang magdi-describe ng righteousness and justice? The book of the law. Amen? The book of the law. Wow. So anyway, babalikan natin, pupunta natin ito mamaya, ano? So yung law na yun, ano? Sabi niya, ano, yung law na yun, then Moses commanded them, saying, at the end of every 7 years, at the time of the year of the remission of debts, at the feast of the booths, when all Israel come to appear before the Lord your God at the place which will choose, you shall read this law in front of Israel in their hearing. God is giving them access to the throne of God. Amen? Discipleship. Discipleship in the church. Anyway, pupunta tayo dyan. Babalikan natin yan. Wow. Babalikan natin yan. So Psalms 89:13-14, nabasa natin yan. Loving kindness and truth go before you. Righteousness and justice are the foundation of your throne. So yung law, the book of the law, yun ang standard, yun ang magbibigay sa atin, yun ang manual kung paano lumakad sa righteousness and justice. And also, sabi ng Panginoong Jesus sa mga Pharisee, you neglect the weightier provisions of the law, which is mercy, justice, and kindness. So sabi niya, kaya sabi niya ito, righteousness and justice are the foundation of your throne. Loving kindness and truth goes before the throne of God. It is the throne of God yung nagpatawad sa ating mga kasalanan. The grace of God ang tumawag sa atin in Christ Jesus. Amen? Puntahan ko pa ito bago tayo kakain. 3 minutes. Ito na. Para lang ma-picture ko sa inyo. Lahat yung pinag-usapan natin kanina, lagyan natin ng konting visual para medyo maintindihan natin. The whole picture nung pinag-usapan natin kanina, the Ark of the Covenant, the cherubim, God sitting above the cherubim, wala namang upuan dun. Meaning to say, ang inuupuan ng Diyos, law, righteousness, justice, loving kindness, and truth. Yung visual na nakita ni Moses, which is yung tabernacle. Ito, ang physical na ito na tabernacle is just a copy and shadow of the heavenly things, of the pattern na nakita niya, pinakita sa kanya na heavenly pattern. Amen? And what is that heavenly pattern?
nakita niya doon, ano? Visual lang ito. Ang description nun, God's throne of law. He's seated there. And that throne, righteousness and justice, loving kindness and truth ang foundation. Okay? When you come to Him, He speaks to us in grace. At yung pagbibigay niya ng commandments sa atin, yung ibinigay niya sa atin ng Bible, it's all by grace. Wala tayong karapatan na marinig sana o mabasa ang salita ng Diyos. Kung iiwan tayo ng salita ng Diyos, kung wala sa atin ang salita ng Diyos, what do we know sa salvation? Amen? It's all by grace na makita natin yung throne of law, which is God's throne of law. Ito, hindi natin mabasa ito, no? Dahil sa problema sa screen. Governs the world. Ibig sabihin, itong God's throne of law ang siyang mag-govern. Ano yung mag-govern sa Tagalog? Maghahari sa ating buhay. Yun ang buhay na bago. Pinaghaharian na ngayon ng law word of God. Amen? It's the moral change, it's the new birth na may access ngayon in the heavenly place with Christ Jesus. God bless you po. Part 1 pala, intro pa lang yon. Salamat sa Panginoon.